Ilang residente sa Ayungon, Negros Oriental ang lumikas dahil sa patuloy na aftershock doon. Balita natin ni Chigi Manikan. Nang maganap ang lindol noong nakaraang Lunes bago magtanghali, isang batang si Bernadette Raidan sa mga unang napaulat na nasawi. 9 na taong gulang at grade 2 student siya sa Matuog Elementary School sa Tayasan, Negros Oriental. Nabagsakan siya ng gumuhong pader habang sinusubukan tumakbo palayo habang niyayanig ang kanilang lugar ng 6.9 magnitude na lindol. Sa kauna-unahang pagkakataon, binalikan ng mga magulang ni Bernadette ang pinangyarihan ng trahedya. Nang makitang pader na pumatay sa kanyang anak, wala nang nagawang inang si Aling Judy kundi ang mapaiyak. Bakas pa sa mga bato ang dugo ni Bernadette. Karamihan sa mga gusali sa eskwelahan, nagiba rin ng mga pader. Ayon kay Aling Judy, hindi niya malilimutan ng anak dahil sa pagiging malambing at mabait nito. No, paglaki daw niya, gusto niyang maging doktor para makatulong daw po siya sa may mga sakit. Ano po pang mangyari dito? Wala naman po, wala namang maabot ng anak ko. Wala na. Mahal ko po yung anak ko. Pinagmamahal ko po. Nailibing na kahapon si Bernadette at tanging panalangin ang pabaon ng kanyang mga magulang. Yung panalangin ko, mahalangit siya. Sa isang kanto sa bayan ng Ayungon, namataan namin ang kumpol ng mga taong ito. Sila ang pamilya Capio at Baflor na nag-abang na masasakyan papuntang Dumaguete. Kasama ang 11 nakatatandang magkakapatid, 20 mga anak at pamangkin. At ang kanilang nanay, lumikas ang buong pamilya mula sa bayan ng Gihulngan, Negros Oriental, dahil sa patuloy pa rin paglindol sa kanilang lugar. Natakot kami sir kasi palaging na yung yuta, lindol ba? Ya, kusog jud, malakas na malakas. Ang aming bahay ay uyog, yun bang uyog? Parang may bomba sa ilalim ng lupa. Bakit ba? Bakit mo nasabi? Dahil may putok, parang may putok sa ilalim. Isa sa mga kasama nilang lumikas ang kamag-anak ni si Jermeline, kasamang wala pang 1 buwang gulang na anak. Bagamat nakakaranas pa rin ng aftershocks ang Dumaguete, minabuti na muna nila lumikas doon kung saan sa tingin nila ay mas ligtas. Iniwan na nila kanilang mga lagang hayop habang ang mga bahay nila tuluyan na ring nawasak. Sa Ayungon, bakas na bakas ang tindi na lindol. Kabi-kabila mga nawasak na bahay at iba pang istruktura. Ito yung Ayungon Bridge dito sa bayan ng Ayungon, Negros Oriental. Kung makikita nyo itong tulay na ito, dahil po dun sa lakas ng paglindol ay lumubog ang bahaging ito ng lupa habang umangat naman yung bahaging ito ng tulay. Kaya maliban sa mga motorsiklo ay wala na po nakakadaan dito na kahit anong klaseng sasakyan. Pagpihit nyo naman rito, makikita nyo yung crack na idinulot ng malakas na pagyanig. At medyo mahaba din ang crack na ito sa lupa dahilan para tumagilid itong railing sa tabi ng highway. Pero dito sa bahaging ito naman ay nagkabitak-bitak yung riprap sa tabi ng daan. At makikita nyo, bitak-bitak, itong ang tubo ng tubig dito naputol na kaya wala na halos magamit pa o mapakinabangan sa mga ito. Kaya sa ngayon wala pong dumadaan na mga sasakyan maliban na lamang kundi mga motorsiklo. Sa isang bahagi ng bayan, pila mga tao sa pagkuha ng mga padalang pera ng mga nakabalita nilang kamag-anak. Abala rin ang mga tao sa pamamahagi ng bigas, mapadonasyon man o galing sa mga sarili nilang bulsa para sa kanilang kababayan. Giga Manica, GMA News.